Ano ba yan? Bakit kasi ngayon pa nag-brown out kung kailan magsisimula na yung paborito kong palabas? Ang dilim-dilim tuloy dito sa baryo natin. Nakakatakot. Baka biglang may dumating na aswang. Narinig ko pa naman yung kwentuhan ng mga kapitbahay natin tungkol sa isang aswang na nakatira raw sa kakahuyan. Alam mo, ikaw, Lilet, nagpapaniwala ka na naman dyan sa mga naririnig mong kwento mula sa ibang tao. Walang aswang. Hindi totoong mga yan. Sabi ni nanay, katang-isip lang daw ang mga aswang para gawing panakot sa atin. Hindi. Tama siya, Ferdy. Paano kung sabihin ko sa inyong totoo sila? May mga aswang. At ako mismo, nakita ko ang isang aswang na pagala-gala sa paligid. May ikakwento ako sa inyo. Pero wag na wag niyo itong ipagsasabi kahit kanino, ha? Nung isang gabi, pinagalitan ako ni nanay dahil mababa ang grades ko. Nasaktan ako at nagalit, kaya tumakbo ako palabas ng bahay. Hanggang sa nakita ko ang isang nilalang na pumasok sa kakahuyan. Mahahabang kuko nito at may nakakapangilabot na pangil. Kati, ano ba? Tinatakot mo naman kami. Baka gawa-gawa mo lang yung kwentong yan para takutin kami, ha? Alam kong itong palaging ginagawa namin tuwing may brownout. Nagkikita-kita tayo at nag-uusap ng mga katatakutan hanggang sa bumalik ang kuryente. Pero hindi mo kailangan mag-imbento ng kwento para lang may masabi kang nakakatakot na bagay sa amin. Hindi, Jacob. Pakinggan muna natin si Cathy. Alam nating lahat na hindi siya sinungaling. Cathy, kung totoong may nakita kang aswang, ano nangyari pagkatapos? Hindi ka ba nakita ng aswang? Mabuti, wala siyang ginawang masama sa'yo. Sinundan ko siya sa kagubatan. At dito ko nakita kung paano niya pinaslang ang isang inosenteng mga ngaso. Walang hapas na itong kinain. Wala siyang awa. Tumalasik ang dugo ng mga ngaso at nagsilabasan ng mga lamang loob. Sa takot ko, mabilis akong umuwi sa amin. Sinabi ko kay nanay yung nakita ko, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Mahigpit rin niya akong pinagbawalan na ipagsabi ito sa ibang tao dahil baka tawagin raw akong baliw. Kung ganun, totoo nga may gumagalang aswang dito sa baryo natin. Paano kung kailangan mo ulit harapin ng isang nakaraan na matagal mo nang binabaon sa limot? At paano kung may madidiskubre kang mga bagong sagot na babago sa mga bagay na matagal mo nang pinaniniwalaan? Halina't pakinggan ang kwentong pinadala ng ating sender today. Sigurado akong kikilabutan ka sa naging karanasan niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Magandang araw po sa lahat ng mga kagaya kong solid listener ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po akong Mia. Hindi ko na lang din po babanggitin sa kwentong ito ang totoong pangalan ng mga kaibigan at mahal ko sa buhay para protektahan ang kanilang privacy. Nakahiligan ko na po ang makinig ng mga kwentong aswang dahil ako mismo ay nagkaroon ng isang nakakapangilabot na karanasan na nagpatunay sa akin na totoo pala talaga sila. Nagsimula po ang lahat nung misteryosong nawala ang kaibigan naming si Cathy noong 10 years old pa lang kami. Sinubukan siyang hanapin ng otoridad, pero lahat sila ay nabigo. Hanggang sa kumalat ang balita sa baryo namin na ang huli raw nakitang kausap niya ay si Mang Raul, ang matandang lalaki na nagtitinda ng ice cream sakay ng isang bisikleta. Madalas itong nagtitinda sa perya tuwing gabi at sa umaga na may nag-iikot rin ito sa baryo. Mabait si Mang Raul at magaang kausap, kaya naman napalapit ang loob ng mga batang katulad ko sa kanya. At hindi kami makapaniwala na kaya niyang gawan ng masama ang kaibigan namin. Isang araw nabalitaan na lang naming dinampot raw siya ng pulisya at ikinulong. Babe, sige na. Sumama ka na. Nag-commit na ako sa mga kaibigan natin eh. Nakakahiya naman kung bigla akong mag-cancel. Bakit ka naman kasi nag-yes agad na hindi ako tinatanong?
Alam mo namang matagal na akong hindi umuwi sa baryo natin. Precisely. Hindi ba dapat? Enough reason na yon para umattend ka sa reunion. Ang tagal mo nang hindi nakakauwi sa inyo. At alam mo ang reason kung bakit ayoko umuwi. Napaka-toxic ng pamilya ko. Lalo na si nanay. Wala na siyang ibang ginawa kundi iparamdam sa akin na mas mahalaga ang mga kapatid ko kaysa sa akin. Hindi naman siguro ganun ang intensyon niya. Well, kung ano man yon, it doesn't change the fact na nasa loob ng maraming taon ay itong nararamdaman ko. Ako lang ang nagpursige sa aming magkakapatid. Dugot pawis ang pinuhunan ko para lang marating ang estado kong ito sa buhay. Tapos, parang gusto pa niyang gawin kong kargo ang mga kapatid kong simulat sa pool ay hindi nagpursige sa buhay. Matagal mo nang sinasabi sa akin yan. Pero hanggang ngayon, nagpapadala ka pa rin naman ng pera sa baryo. At lagi ka pa rin tumutulong sa kanila every time na tumatawag sila sa'yo. Hindi ko matiis eh. I know, masyadong contradicting ang mga sinasabi ko at ang mga ginagawa ko. Pero kahit anong gawin ko, kahit pagbalik-baliktarin ko ang mundo, pamilya ko pa rin sila. Yun na nga eh. Pero babe, alam mo kung ano nakikita kong solusyon sa problema mo? Mag-set ka ng boundaries. Okay, pwede mong ituloy ang pagpapadala ng pera sa pamilya mo buwan-buwan. Wala tayong issue dyan. Pero sa tuwing hihingi sila ng iba pa mula sa'yo, matuto ka rin humindi. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay ikaw ang kailangang sumalba sa mga paghihirap nila. Sino yan? Si nanay. Oh, tamang-tama. Baka pwede ngayon ma-practicein yung sinasabi kong set your boundaries. Sagutin ko lang yung tawag. Hello, Nay? Hello, Nak. Kumusta ka? Nasa trabaho ka ba ngayon? Pasensya na kung biglaan tong pagtawag ko, ha? Hindi po. Weekend naman, kaya wala ako sa trabaho ngayon. Hindi rin kasi natuloy yung medical mission namin. Ay, oo nga pala. Naalala ko kunento mo sa akin na may medical mission kayong ginagawa ng mga kaibigan mong doktor tuwing Sabado at Linggo. Bakit po kayo napatawag? Napatingin ako kay Jacob habang kausap ko si nanay sa phone. Alam ko na kasi kung ano ang sasabihin niya. Hindi naman siya madalas na tumatawag sa akin at alam kong hindi rin siya mangangamusta ng walang dahilan. Siguradong may problema na naman ang isa sa mga kapatid ko at sa akin na naman siya hihingi ng tulong dahil para sa kanya, ako naman daw ang mas biniyayaan ng Panginoon. Minsan gusto kong sabihin sa kanya na kaya ako biniyayaan ng Diyos dahil nakita niya na pursigido akong makamit ang mga pangarap ko. Habang ang mga kapatid ko naman ay busy sa pagpapasarap sa buhay. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko masasabi yon sa kanya at alam ko ring hindi ako magtatagumpay na mag-set ng boundaries kagaya ng sinabi ng boyfriend ko. May importante sana akong sasabihin sa iyo, anak. Ano po yun? Hindi ka ba nagbasa ng dyaryo kaninang umaga? Hindi po. Bakit? Anak, huwag ka sana mabibigla dito sa sasabihin ko, ha? Nay, please. Diretsuhin niyo na po ako. Kinakabahan naman po ako sa inyo eh. Si Mang Raul. Nakalaya na. Ano? Babe, anong problema? Nay, paano siya nakalaya? Ang akala ko'y mabubulok na sa kulungan ang halimaw na yon. Hindi nila dapat pinalaya ang kriminal na yon. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa iyo. Alam kong malaki ang sugat na iniwan ang ginawa ni Mang Raul sa inyong magkakaibigan. Pero wala na tayong magagawa. Nagdesisyon na ang korte. Paano kung may iba na naman siyang biktimahin? Wala na tayong ibang magagawa kundi ang magdasal na sana hindi na maulit ang mga nangyari noon. Talagang hindi na yun mauulit, Nay. At hindi ko to iaasa lang sa dasal. Anong ibig mong sabihin? Uuwi ako. Haharapin ko ang halimaw na yon. Mabilis kong ibinaba ang call at hinarap si Jacob. Hindi ko napansing tumutulo na pala ang luha ko ng dahil sa galit. Nanginginig na rin ang mga kamay ko noon
Mabilis itong hinawakan ni Jacob at pinilit akong pakalmahin kahit na alam kong wala na rin siya sa sarili nung oras na yun. Pareho naming kaibigan si Kathy at kagaya ko, malalim rin ang sugat na iniwan ng pagkawala niya kay Jacob. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Hindi ba't kanina mo pa ako kinukonvince na umuwi sa baryo? Para sa reunion. Hindi para sa ganitong rason. It doesn't matter. Pwede nating gamitin ang reunion na to para makapagplano ng maayos. Plano? Haharapin natin si Mang Raul. Babe, Hindi na tayong dating mga bata na walang kalaban-laban. Ngayon, kaya na natin siyang harapin at ipamukha sa kanya kung paano niya sinira ang buhay natin magkakaibigan. sigurado akong wala na siyang kalaban-laban sa atin ngayon. Matandang-matanda na yon. Eh ano ngayon? Siya pa rin ang pumatay sa kaibigan natin. At kailangan niya pagbayaran ang kasalanan niya. Tama ka. At kailangan rin nating masiguro na wala nang ibang batang nasasaktan ng dahil sa kanya. Sa loob ng maraming taon, hindi ko inasahang darating ang araw na babalik ako sa baryo namin sa Eastern Samar. Bukod kasi sa ayokong makaharap ang pamilya ko, marami ring iniwang sugat ang baryong ito sa akin. Alam ko na lalo ko lang maaalala si Kathy pag pumunta ako dito. Sa aming magbabarkada, ako ang pinaka-close kay Kathy. Kami naman kasi talaga ang unang naging magkaibigan noon. Pinagtanggol niya ako sa mga nambuli sa akin. May pagka-loner din ako nung bata pa ako, kaya siya rin ang nagpakilala sa akin sa mga kaibigan niya. Sobrang bait ni Kathy sa akin at tinuring niya ako na parang kapatid. Kaya naman sobra akong naapektuhan ng kanyang pagkawala. Naku anak, sobrang saya ko na umuwi ka. Ay, kumain ka ng mabuti ha. Niluto ko lahat ng paborito mo. Salamat po. Balita ko magre-reunion daw kayong magkakaibigan. Opo, sina Lynette ang nag-organize. Ay talaga. Ay di ba sa Japan na siya nagtatrabaho ngayon? Opo, uuwi daw siya para sa pista dito sa baryo. Pareho kayong magkakaibigan na matagal lang hindi nakakauwi dito. Kaya nakakatuwa naman na nandito kayo ngayon at makakapag-bonding na ulit kayo. Si Jacob pala. Nasa bahay na po nila. Mabuti. Anak, huwag mo sana mamasamain ito ha. Pero nag-aalala ako sa'yo. Bakit naman po? Yung tungkol sa plano mo. Wala kang dapat na ikatakot. Kaya na namin ang mga Raul na yun. Hindi na kami mga bata. Pero, Nay, please. Pagod ako. Wala akong panahon makipag-argumento. Isa pa, buo na ang desisyon ko. Hindi niyo na po ito mababago. Kinagabihan, sinundo ako ni Jacob at pumunta kami sa isang restaurant sa bayan. Doon kami nag-dinner kasama ang mga kaibigan naming sina Lynette at Ferdy. Hindi pa rin sila nagbabago, maiingay at makukulit pa rin, kaya naman nagtawanan kami buong gabi. Madalas ko naman silang nakakausap sa phone pero iba pa rin talaga sa personal, para bang kahapon lang kami huling nagkita. Pero pareho kaming natahimik nang mapag-usapan namin si Kathy. Mas masaya siguro tayo ngayon kung kasama pa rin natin si Kathy. Sinabi mo pa, alam niyo namang siya ang pinakamaingay sa ating lahat. Palagi mo nga siyang inaasar nun na parang machine gun yung bibig niya. Ayaw kasing tumahimik kaya palagi tuloy tayong napapahamak sa klase. Kung nandito pa si Kathy, sa tingin ninyo, ano kayang buhay niya ngayon? Doktor. Sigurado ako naging doktor rin siya. Mismo, di ba? Mula noon, pangarap niya na maging doktor. Oo, kaya nagpursige talaga ako. Gusto ko kasi nga ako ang tumupad ng pangarap namin. Tuwing may ginagamot ako, pakiramdam ko ay kasama ko si Kathy. At napapasaya ko siya sa mga ginagawa ko. Sigurado akong proud na proud siya sa'yo, Mia. Dati pa lang naman, siya na talagang number 1 supporter mo At sigurado akong inggit na inggit siya sa iyo ngayon. Di ba gusto niyang pumunta ng Japan kasi mahilig siya sa animes?
Tapos ikaw sa bansang Japan na nagtatrabaho. Sinasabunutan na siguro ako nun sa inggit. Grabe no? Na-prove talaga natin na totoong pagkakaibigan natin. Biruin ninyo, ilang taon na nakakalipas. Pero hanggang ngayon ay solid pa rin tayo. Hindi rin. Feeling ko kasi pinaplastic lang tayo nitong si Lynette. Hoy, kapal na mukha mo. Prove me wrong. Ilabas mo na mga pasalubong namin. Ano yon? Ikaw ang galing sa abroad dito, di ba? Tapos wala ka man lang dinala para sa amin? Nasa bahay, maghintay ka. Masyado ka namang atat. Hindi pa nga ako nakakapag-ayos ng gamit dahil dumiretso agad ako dito. O sige. Tsaka ako nababawi ng sinabi ko pag nasa mga kamay na namin ang chocolates. Para ka talagang gago. Gusto kong harapin si Mang Raul. Natahimik silang lahat nang bigla akong nagsalita at tiningnan sila ng seryoso. Ilang segundo rin silang hindi nakapagsalita at parabang pinag-iisipan kung paano mag-react. Hindi ko intensyong sirain ang gabi namin lalo na't ngayon lang kami nagkita ulit pagkalipas ng maraming taon. Pero ayoko ring magsayang ng panahon kaya sinabi ko na agad ang kanina ko pa gustong sabihin sa kanila. Sorry, Mia. Pero para saan pa? Nakulong na siya. At alam kong galit tayo dahil nakalaya siya pero wala na tayong magagawa para baguhin pang mga nangyari. Agree ako kay Lynette. Alam kong hindi madali ito para sa atin. Pero ano pa bang makukuha natin sa matandang yun? Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na naramdaman at nararamdaman pa rin natin ngayon. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa niya kay Kathy. At higit sa lahat, gusto kong makasigurong hindi na mauulit ang nangyari noon. Guys, mapupunta lang sa wala ang pagkamatay ng kaibigan natin kung mangyayari pa ito sa ibang mga bata. Delikado si Mang Raul. At ngayong malalaki na tayo at kaya na natin siyang labanan, I feel like it's our responsibility na pigilan ang kasamaan niya. Ano yun? Parang superheroes tayo? Hindi naman tayo Justice League. Hindi ito ang tamang oras para sa pagbibiruan. Seryosong bagay to. Sorry pero hindi ako umuwi dito sa Pilipinas para sa ganitong drama. Ayoko ng sakit sa ulo. Gusto ko lang makasama ulit ang pamilya ko. At kayong mga kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakasama. Paano si Kathy? Wala na si Kathy. Matagal na siyang nananahimik. Oo, namimiss natin siya. Pero, Diyos ko naman, pagpahingahin na natin yung tao. Pasensya na pero kung ito lang ang pag-uusapan natin buong gabi, mas mabuti pang umuwi na lang ako. Lynette, teka lang. Biglang tumayo si Lynette, nag-iwan ng pera sa mesa at mabilis kaming tinalikuran. Hinawakan naman ni Jacob ang kamay ko para pakalmahin ako at sa totoo lang hindi ko inasahan na ganon ang magiging reaksyon niya. Akala ko'y pareho ang magiging desisyon naming magkaibigan. Mia, pasensya ka na pero I have to agree with Lynette. Bahala kayo kung ayaw niyo makipagtulungan sa akin. Basta ako, itutuloy ko ang plano ko. Hindi ka pa natatakot na baka may mangyaring masama sa'yo? Kahit na matanda na si Mang Raul, alam nating delikado pa rin ang taong yun. Alam kong delikado siya. Kaya nga mas lalong dapat nating pigilan ang kasamaan niya. At hindi na tayo mga bata na pwede niyang sindakin. Ferdy, kausapin mo naman si Lynette, please. Baka makonvince mo siya. Gagawin naman natin to para sa kaibigan natin eh. Kulang ang pagkakakulong ni Mang Raul bilang kabayaran sa mga kasalanan niya. Ngayong nakalaya na siya. Dapat ay malaman niyang hindi tayo papayag na magpatuloy ang kasamaan niya. Sige, susubukan ko siyang kausapin. Pero wala akong maipapangako sa inyo ha. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo ng isang yun eh. Ayos lang. Salamat pa rin sa tulong mo. Pero may suporta niyo man o wala, tuloy pa rin ang plano ko. Pagkatapos namin kumain sa restaurant ay naisipan naming dumiretso sa peryahan. Makulay ang paligid, tumutunog ang mga lumang rides at sumasabay ang malakas na tugtog sa hiyawan ng mga tao. Fiesta na kasi sa linggo kaya siksikan ang lahat sa baryo namin. Bigla naman akong hinila ni Jacob papunta sa Ferris wheel at bago pa man ako nakapalag, nakasakay na kami doon. Sumakay kami sa maliit na upuan nito at habang umaangat kami, mas lumalamig ang simoy ng hangin. Nakatanaw si Jacob sa malayo, bakas ang lalim ng iniisip sa mga mata niya.
Pasensya ka na. Hindi naging maganda ang reunion natin kanina. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan yun. Sana talaga makonvince ni Ferdy si Lynette. Kailangan natin siya sa planong to. Mas maganda sana kung kumpleto tayong magkakaibigan eh. Okay lang kung ayaw niyang tumulong, Jacob. Naiintindihan ko naman siya. Hindi madaling balikan ang lahat. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, itutuloy ko ang plano kahit anong mangyari. Sasamahan kita. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat. Ngunit tumigil ang Ferris wheel at nakababa na kami ay biglang nabasag ang masayang ingay ng perya. Isang matinis na tili ang nangibabaw. Narinig namin ang isang babae na nagsisigaw sa gitna ng perya. Sabog ang buhok niya at wala siyang tigil sa pagtawag sa pangalan ng anak niya. Nawawala raw ito at kanina niya pa hinahanap. Nagkatinginan kami ni Jacob. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig at nakita ko rin sa mga mata niya ang parehong takot na naramdaman namin noon. Ang araw na bigla na lang naglaho si Cathy at hindi na muling bumalik. Sa gitna ng kaguluhan ay napadako ang tingin ko sa isang madilim na sulok malapit sa likuran ng mga stall ng barilan. Doon nakatayo ang isang lalaking may baluktot na tindig. Si Mang Raul. Mas maputi na ang buhok niya ngayon at mas malalim ang mga kulubot sa muka pero hindi pa rin nagbago ang titig niyang parang nanunuot sa kaluluwa ko. Kumulo ang dugo ko nang makita ang taong nasa likod ng pagkasira ng buhay naming magkaibigan. Si Mang Raul. Ano? Nandito si Mang Raul. Teka, saan ka pupunta? Babe, bumalik ka nga rito. Haharapin ko ang hayop na yan. Narinig ko ang mga sigaw ni Jacob habang hinahabol ako pero hindi ako huminto. Nilampasan ko ang mga nagkakagulong tao dahil desidido akong makaharap si Mang Raul. Pero pagdating ko sa madilim na bahagi ng perya, wala na siya doon. Tanging mga basura lang na tinatangay ng hangin ang naabutan ko. Nasaan ka, Mang Raul? Magpakita ka sa akin! Babe, ano ba? Uminahon ka. Nandito lang siya kanina nakatayo. Sigurado ako sa nakita ko. Naniniwala ako sa iyo. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Mang Raul sa nawawalang bata ngayon. Ano? Kung anong ginawa niya sa kaibigan natin, ay gagawin niya rin sa ibang mga bata ngayon. Hindi pa rin siya nagbabago at hindi siya titigil. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa nawawalang bata. Naglalakad ako noon pauwi galing sa simbahan nang marinig ko ang usapan ng mga tao. Lahat sila ay kuryoso at nababalot ng takot. Marami sa kanila ang naniniwala na kinuha raw ito ng aswang. Napairap ako ng palihim. Alam ko kasing hindi aswang ang totoong salarin. Ang tunay na halimaw ay kadalasang nakasuot ng pupas na sando at nagbibisikleta lang sa kalsada at kilalang kilala naming lahat ito. Natigil ako sa paglakad nang mamataan ko ang pamilyar na kariton ng sorbetes sa ilalim ng puno ng nara. Si Mang Raul. Kasunod niya ang malaki at payat na asong itim na parang anino kung dumikit sa kanya. Napalibutan siya ng mga bata na tawa sila ng tawa habang pinapanood siyang mag-perform ng magic trick sa harap nila. Hinintay ko namang magkanya-kanya ang takbo ng mga bata bago ako humakbang palapit. Ang galing. Hindi ka pa rin nagbabago. Magandang araw, Ineng. Gusto mo bang bumili ng sorbetes? Sa ganitong paraan mo rin kinuha ang loob namin noon. Sa mga pa-magic-magic mo. Kaya sobrang lapit ng loob namin sa'yo noon. Ang hindi namin alam, may masamang bala ka pala. Sino ka? Magkakilala ba tayo? Hindi mo na ba ako kilala, Mang Raul? Ako to. Si Mia. 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 Ang isa sa mga kaibigan ni Cathy. O baka naman pati si Cathy ay nakalimutan mo na rin. Hindi. Hindi ko siya nakakalimutan. Mabuti naman kung ganon. Dahil habang buhay kang uusigin ang konsensya mo dahil sa ginawa mo sa kanya. Ilang beses kong sinabi noon na wala akong kinalaman sa pagkawala niya.
Hindi ko magagawang manakit ng kahit na sino. Lalo na si Cathy. Malapit sa akin ang batang yon. Ang galing mo talagang umarte. Hindi ako umaarte. At maniwala ka man o hindi, nagsasabi ako ng totoo. Hindi talaga ako ang kumuha sa kanya. Nakulong ako sa loob ng maraming taon para sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. At gayon ay nakalaya na ako. Gusto ko na lang magkaroon ng isang tahimik at payapang buhay. Anong karapatan mong humingi ng tahimik at payapang buhay pagkatapos sa mga ginawa mo? Eto ang tandaan mo, Mang Raul. Sa oras na malaman ko ang katotohanan, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo. Hindi ka na makakatakas. Biglang umungol ang asong itim sa paanan niya. Lumabas ang matatalas ng ngipin nito at nanggagalaiting tumahol sa akin. Napaatras ako ng bahagya pero hindi ko inalis ang tingin ko sa matanda. Eksakto naman huminto ang itim na kotse ni Jacob sa gilid ko. Babe, anong ginagawa mo dito? Kinakausap ko lang si Mang Raul. Pupunta ako sa inyo. Halika na. Sumakay ka na. Hindi pa tayo tapos, Mang Raul. Mabuti pang umalis ka na lang, Ineng. Kung pagbibintangan mo lang ako. Magkaiba ang pambibintang sa pagsasabi ng totoo. Babe, halika na. Binigyan ko ng isang masamang tingin sa Mang Raul bago ako sumakay sa kotse. Gusto kong maramdaman niya na hindi ko siya titigilan. Nakalaya man siya pero hindi ibig sabihin nito ay nakatakas na rin siya sa kasalanang nagawa niya. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Babe naman, ba't mo siya nilapitan ng mag-isa? Hindi ko naman kasi ine-expect na makakasalubong ko siya. Ayoko namang sayangin yung pagkakataon. Huwag mo nang uulitin yon. Alam mo namang delikado si Mang Raul. Tirik na tirik ang araw at may mga tao naman sa paligid. Wala siyang magagawang masama sa akin. Anyway, kausap ko si Ferdy kanina. Gusto raw makipagkita ni Lynette sa atin mamaya. Mukhang napa-oo na rin ni Ferdy si Lynette na sumama sa plano natin. Mabuti naman. Kinagabihan, nagkita-kita kami sa isang maliit na kainan sa tapat ng perya. Rinig hanggang doon ang ingay ng Ferris wheel at ang sigawan ng mga tao pero mabigat ang atmosphere sa lamesa namin. Medyo awkward dahil sa nangyari nung huling beses kaming nagkita. Anak ng kapitbahay namin yung batang nawawala ngayon. Ito ang naging dahilan kung bakit nagbagong isip ko. Naniniwala kami na posibleng si Mang Raul ang nasa likod nito. Wala tayong ebidensya dyan. Mahirap ang bintang. At baka tayo pang mabulok sa bilangguan. Yan ang plano ko. Ang maghanap ng ebidensya magpapatunay na isang mamamatay tao nga si Mang Raul. Kailangan niyang makulong ulit at pagbayaran ng mga kasalanan niya hanggang sa mamatay siya. Baka naman kasi aswang talagang matandang yun. Yan ang kumakalat na chismis eh. Pwedeng tumigil ka na. Puro ka biro eh. Ito naman, napakasungit. Ano bang kinakain mo sa Japan? Lamang loob ng mga taong may ingay. Hala, di ikaw pala totoong aswang dito. Pwede ba? 2005 na. Nagpapaniwala ka pa rin sa mga aswang? Tama na yung pagbabangayan ninyong dalawa. Aswang man o mamamatay tao ang kalaban natin. Iisa lang sigurado. Kailangan natin siyang pigilan bago pa may sumunod kay Cathy. Pagkatapos kumain, nagdesisyon kaming pumunta sa bahay ni Mang Raul para magmasid. Huminga ako ng malalim bago namin binaybay ang daan papunta sa dulo ng baryo. Walang mga poste ng ilaw doon at ang tanging liwanag lang namin ay ang headlight ng kotse ni Jacob na parang nilalamon ng naglalakihang puno ng balete sa gilid ng kalsada. Aaminin kong kinakabahan ako nung oras na yon pero pinilit kong tapangan ang sarili ko. Bakit naman kasi ang layo-layo ng tirahan ng matandang yun? Nasa pinakadulo pa talaga ng baryo. Huwag ka na magreklamo. Mas malayo pa rin naman ang Japan eh. Alam mo ikaw, nakakainis ka. Konti na lang papatulan na kita eh. Ala, sorry Lynette. Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, no? Ang kapal ng mukha mo. Shh! Tama na yan. Baka mag-away pa rin kayo mamaya habang nagmamasid tayo. Ha? Talagang mahuhuli tayo sa lagay na yan.
Iwan na lang kayo natin to si Ferdy dito sa gitna ng kalsada. Asungot eh. Uy, wag naman. Nandito na tayo. Sinalubong kami ng amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa pagkababa namin ng kotse. Naglakad pa kami ng konti sa madilim na daan hanggang sa natanaw namin ang dampa ni Mang Raul sa gitna ng mga nagtataasang kawayan. Walang ibang bahay sa paligid. Nakaupo ang matanda sa isang tuod ng puno sa harap ng maliit na siga. Nakabantay naman sa tabi niya ang kanyang itim na asong nanlilisik ang mga mata sa dilim. Ang creepy tingnan ng itsura niya sa dilim. Parang halimo sa horror movies. Kakanood mo yan ng mga nakakatakot na pelikula eh. Ang laki-laki mo na, duwag ka pa rin. Eh, kung suntukin kita dyan. Tama na yan. Pre, ano ba gagawin natin dito? Magpapaka-stalker lang ba tayo buong gabi? Wala tayong gagawin sa ngayon. Oobserbahan lang natin ang kilos niya kung may makikita tayong kakaiba. Gabi ngayon. Paano kung totoong aswang nga siya at biglang mag-transform sa harap natin? Hindi ba kayo natatakot? Shh! Biglang tumayo si Mang Raul na parabang naramdaman ang presensya namin. Nagkatinginan kami at parehong pinigilan ang aming paghinga. Tumingin siya ng diretso sa pinagtataguan naming mga puno. Mabuti na lang at madilim ang paligid kaya hindi niya kami nakita. Sino yan? May tao ba dyan? Lagot, mukhang mahuhuli niya tayo. Umalis na kayo. Huwag nyo nang hintaying maubos pa ang pasensya ko. Nagdesisyon kaming umalis na lang muna dahil nag-alala kami na baka makita niya kami. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa kotse. Kaagad naman itong pinaandar ni Jacob palayo sa lugar na yon. Pareho kaming tahimik. Iniisip pa rin ang nangyari kanina. Kailangan nating bumalik dito na may dalang ebidensya. Paano naman kaya tayo makakakuha ng ebidensya laban sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya nalamang may nagmamasid sa kanya. Sobrang hina na nga naman boses natin kanina at halos hindi na nga rin tayo gumalaw para lang hindi makalikha ng ingay. Sigurado akong matalas ang pandinig ni Mang Raul. Magaling rin siyang makiramdam. Mukhang totoong ang aswang siya. Hindi pa tayo sigurado dyan. Posibleng sanay lang talaga siya makiramdam sa paligid niya. Natigilan kami nang biglang makarinig ng malakas na kalabog sa bubong ng kotse. Bigla ring inapakan ni Jacob ang preno kaya muntik na kaming subobsob. Ano yun? Parang may something sa bubong ng kotse. Ang lakas ng kalabog na yon. Umalis na tayo dito, please. Ayoko na dito. Babe, ba't ka biglang nagpreno? May nakita akong dumaan. Imposible yung sinasabi mo, Jacob. Walang tao sa gitna ng daan sa gantong oras. Tama. Ang dilim-dilim kaya dito. Sino namang taong nasa katinoan na maglalakad dito? Paano kung sinundan tayo ni Mang Raul? Ano? Hindi ko ma-explain pero pakiramdam ko ay may nakamasid sa bawat kilos namin nung oras na yon. Hindi na sumagot si Jacob pero napansin kong lalabas siya ng kotse. Binuksan niya ang pinto at inilabas ang kanyang baril. Nagulat ako dahil hindi ko inasahang may dala pala siyang baril. Babe, teka lang. Huwag ka rin lumabas. Masyadong delikado. Tama si Mia, pre. Umalis na lang tayo dito. I-check ko lang kung anong nasa labas. Tsaka may dala naman akong baril. Kaya kong ipaglaban ang sarili ko. Bakit ka nagdala ng baril? Hindi ko alam na marunong ka palang humawak niyan. Delikadong bagay itong pinapasok natin, babe. Kailangan handa tayo sa kahit anong posibleng mangyari. Sa bagay, may point si Jacob. Sandali lang ako. Dito lang kayo. Diretsong bumaba ng kotse si Jacob pero hindi kami nagpapigil sa kanya at bumaba rin kaming tatlo kahit nakabado kami. Malamig ang hangin sa labas at tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Tanging mga huni ng kuliglig lang ang narinig namin. Walang tao. Pre, sure ka bang may nakita ka talagang tao kanina? Oo, pre. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Hindi kaya multo yon? Una aswang. Ngayon naman multo.
Kung ano-ano na lang talagang pinaniniwalaan mo. Napaka-epal mo talaga. Iniikot namin ang paligid ng kotse pero wala kaming nakitang kahit ano o sino. Hanggang sa napansin namin ang isang malaking anino mula sa bubong ng kotse na biglang lumipad pa itaas. Isang dambuhalang itim na ibon ang lumipad sa ere. Kinilabutan kami nang marinig ang tunog ng pakpak nito habang lumilipad sa madilim na kalangitan. Diyos ko, anong klaseng ibon yon? Sabi ng mga matatanda, ang mga aswang daw ay nakakapagpalit ng anyo. Nagiging aso o malaking ibon. Ayan ka na naman sa mga aswang-aswang na yan eh. Tinatakot mo na naman kami. Hindi ko kayo tinatakot. Nagsasabi ako ng totoo. Mia, Jacob, tara na. Umalis na tayo dito at baka kung ano pang mangyari sa atin. Nakakatakot naman ang lugar na to. Mang Raul! Hoy, Mia, ba't ka sumisigaw? Ano ka ba? Gusto mong galitin yung aswang? Kung naririnig mo ako, Mang Raul, hindi kami natatakot sa'yo. Etong tandaan mo, hindi kami titigil hanggat hindi mo pinagbabayaran ang mga kasalanan mo. Kinabukasan, pagkalabas ko ng bahay ay narinig ko ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin. Nahanap na raw yung nawawalang bata pero bangkay na lang nito ang natagpuan. Mabilis akong tumakbo papunta sa kakahuyan dahil ayon sa kanila doon raw natagpuan ang katawan ng bata. Sobrang dami ng mga taong nagkukumpulan pagkarating ko doon at nahirapan akong makipagsiksikan sa kanila. Halos bumaliktad naman ang sikmura ko sa tumambad sa akin. Nakasampay ang bata sa nakausling ugat ng puno, dilat ang mga mata at halos malunod sa sariling dugo. Luwa ang bituka nito mula sa tiyan na parang hinati ng matalas na kuko. Hindi ko kinaya ang nakita ko kaya mabilis akong nagpunta sa isang gilid na malayo sa nilalangaw na bangkay. Babe, nandito ka rin pala. Kailangan nating kumilos. Hindi na to pwedeng maulit pa. Kawaawang bata. Isang inosenteng buhay na naman ang nasawi ng dahil lang sa mamamatay tao na yun. Alam nating pareho na hindi lang yun kagagawa ng isang mamamatay tao. Kagagawa na yun ng isang aswang. Tama ka, Lynette. Masyadong brutal ang pagkakapatay sa batang yun. Kailangan nating pigilan si Mang Raul bago pa may sumunod sa batang yan. Nay, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nagpunta rito? Umalis na kayo dito. Delikado ang lugar na to. Aling Trina, ano po ba talaga ang nangyari dito sa baryo natin? Naniniwala rin po ba kayo na kagagawa nito ng aswang? Nababalot ng misteryo ang mundong ginagalawa natin. At oo, malakas ang kutob ko na kagagawa nito ng isang nilalang ng dilim. Tinanay talaga. Kung ano-anong pinaniniwalaan. Huwag na kayong manood ng mga horror na palabas ha. Tumigil ka nga. Alam mo, mas may kwenta pang kausap yung nanay mo kaysa sa'yo. Aling Trina, ano pong pwede namin gawin para matigil ng lahat ng to? Wala. Wala kayong magagawa. Masyadong malakas at makapangyarihan ang mga nilalang ng dilim. Hindi niyo sila magagawang labanan. Kaya umuwi na kayo. Parang awa niyo na. Pero Mag-ingat kayo. Hindi basta-bastang sumusuko ang isang aswang. Huwag kayong magpakabayani. Naabutan ko si nanay na naglalaba nang makauwi ako sa bahay. Narinig ko ang tunog ng pagpalo ng pala-pala sa basang damit. Nakatalikod si nanay sa akin at seryosong nagkukuskus sa harap ng batsa. Diretso na sana ako sa kwarto nang hindi tumitingin sa kanya pero tumigil ang tunog ng tubig. Ayoko kasing makausap sa hanggat maaari pero napahinto ako nang marinig ko siyang tinatawag ako. Mia anak, saan ka nang galing? nagpunta lang po ako saglit sa kakahuyan. Nakita mo rin pala ang nangyari sa pobreng bata na yon. Ay, kawawa naman. Opo. Anak, nakikiusap ako. Itigil mo ng plano mo. Hayaan mo na lang ang mga pulis na gawin ang trabaho nila. Pulis? Wala silang gagawin, Nay. Hindi ba't pinakawalan nga nila ang halimaw na pumatay sa kaibigan namin? Anak, Sinabi ko na po sa inyo na buo na ang desisyon ko. daanay mo pa rin ako, Bia. Wala na ba akong karapatang panghimasukan ng desisyon mo? Lalo't alam kong delikado ito.
Sinalubong ko ang tingin niya at sa puntong yun ay pareho ng nanlilisik ang mga mata namin sa galit. Hindi ko na napigilan ang paglabas ng emosyong matagal ko nang kinikimkim. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko pero hindi ako nagtagumpay. Siguro'y punong-puno na talaga ako noon kaya lumabas na ang galit ko. Karapatan? Ngayon wala yata naalala yan. Wala ka namang pakialam sa akin eh. Wala kang pakialam kung mapahamak ako o hindi. Anong sinasabi mo? Anak kita! Anak na ginagawa mong bangko. Bastos kang bata ka! Bakit, Nay? Masakit bang marinig ang katotohanan? Gusto mo lang naman ako mabuhay para may katulong ka sa pagpapakain sa mga kapatid ko. Yung mga kapatid kong ayaw magsumikap dahil alam nilang nandito ako para sa inyo. Ginagatasan niyo lang ako hanggang sa maubos ako, di ba? Nagkakamali ka! Kaya please lang, huwag mong sabihing nag-aalala ka sa akin. Takot ka lang na mawala ng taga-sustento. Natigilan si nanay sa kanyang narinig. Sigurado akong hindi niya inasahan na masasabi ko ang mga bagay na yon. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kulubot niyang pisngi pero hindi ito sapat para pahupain ang galit ko. Aminin kong may bahagi ng puso ko ang nakonsensya dahil nasaktan ko siya. Pero mas nagibabaw pa rin ang galit at pagod na nararamdaman ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil malabo na ang paningin ko sa luhang kanina ko pa pinipigilan. Tinalikuran ko siya, mabilis na pumasok sa kwarto at binalibag ang pinto ng buong lakas. Buong araw akong hindi lumabas ng kwarto dahil ayokong makausap si nanay. Nagpasalamat na lang din ako at hindi niya ako inistorbo. Aaminin kong may parte ng pagkatao ko ang nagsisisi sa mga binitawan kong salita lalo na't alam kong nasaktan ko si nanay. Pero mas mabuti na rin siguro na nasabi ko sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Kinagabihan saka na ako lumabas ng bahay para pumunta sa lamay nung batang natagpo ang patay sa kakahuyan. Closed casket ang nangyaring lamay dahil sa kinahinatnan ng bangkay nito. Halos buong baryo ang nandun para makiramay. Rinig ko ang bulungan ng mga matatanda, ang kalansing ng mga barya sa lamesa ng sugalan at ang hikbi ng mga mag-anak sa loob. Nakaupo naman ako sa tabi ni Jacob at ng mga kaibigan ko. At alam kong napansin nila ang katahimikan ko kaya naman sinabi ko na sa kanila ang nangyari kanina. Nagkasagutan pala kayo ni Aling Iseng. Kaya ganito ang mood mo ngayon. Alam mo, gets kita. Matagal mo nang na-share to sa amin eh. Siguro napuno ka na kaya sumabog ng emosyon mo. Tama ka. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Kaya nasabi ko na sa kanya mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Huwag kang mag-alala, babe. I'm sure na magiging okay rin ang lahat sa inyong mag-ina. Thank you. Pero wag na lang nating problemahin ang issue namin mag-ina. May mas importanteng bagay tayong dapat unahin. Tama ka. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung sino gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito. Si Mang Raul nga ba? Shh! Inahan mong boses mo. Baka marinig tayo ng mga tao na pinagbibintingan si Mang Raul lang walang ebidensya. Eh ano ngayon? Halos lahat naman ng tao dito sa baryo natin. Si Mang Raul ang pinagbibintangan. Narinig ko nga mga kapitbahay namin kanina. Yan din ang pinag-uusapan nila. Kailangan na nating kumilos. Bibilisan na natin ang kilos natin. Maghahanap tayo ng ebidensya. At tayo mismo ang dadakip sa halimaw na yon. Pero paano? Masyadong mailap si Mang Raul. Bago ko pa man masagot ang tanong niya, napalingon ako sa isang madilim na bahagi ng lugar. Medyo malayo ito sa lamay. Pero malinaw kong nakita doon si Mang Raul na nakatayo sa likod ng isang matandang puno. Hindi na ako nag-atubili. Tumayo ako at mabilis na naglakad patungo sa kanya. Rinig ko naman ang mabilis na hakbang ni na Jacob na sumusunod sa akin. Aaminin kong may isang bahagi ng isip ko ang napatanong na baka nga wala siyang ginawang masama. Pero kaagad ko itong kinontra dahil hindi ako makakapayag na magtagumpay siyang manipulahin ng mga isip namin. Bakit kasi hindi ka nalang umamin sa mga kasalanan mo? Wala akong aaminin. Kailang naman na nagpupumilit na ako ang may kinalaman sa mga nangyari.
Pero malinis ang konsensya ko. Kahit ano pa ang sabihin ninyo. Ang galing mo talagang magmanipula ng isip ng tao. Pero pasensya ka namang Raul. Hindi mo mabibilog ang isip namin. Hindi ko binibilog ang isip nyo. Dahil alam kong hinusgahan nyo na ako. Wala na akong pwedeng gawin o sabihin para baguhin ang tingin nyo sa akin. Pero ang masasabi ko lang ay, malinis ang konsensya ko. Hindi pa ba sapat sa inyo na nakulong ako para sa isang kasalanang hindi ko ginawa? Hindi ka dapat nakalaya. Isang malaking pagkakamali na hinayaan nilang makalaya ang isang halimaw na katulad mo. Kita mo kung anong nangyari ngayon. Kakalaya mo lang. May bago ka na namang biktima. Mas mabuti pang itigil na natin ang pag-uusap na ito. Wala akong panahon makipag-usap sa mga tulad niyong makikitid at mapupurol ang utak. Hoy, aba! Akala niyo ba? Hindi ko alam. Kayo ang umaaligid sa bahay ko noong nakaraang gabi. Huwag niyo nang uulitin yon. Nagsasayang lang kayo ng oras sa akin. Kaya ba sinundan mo kami nung gabing yon? Alam namin na ikaw yung aswang na sumunod sa amin. Kung ginawa niyo yon para takutin kami, pues, hindi kayo nagtagumpay. Mag-iingat kayo sa mga ginagawa ninyo. Dahil habang nakatingin kayo sa akin, malamang ay nagmamasid na ang totoong aswang. Naghihintay lang yun ng tamang oras para umatake. Hindi na niya kami hinintay na makasagot. Tinalikuran niya kami at dire-diretsong naglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng dilim ng mga puno. Nagkatinginan kaming apat at parehong hindi nakapagsalita. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay, patuloy ko pa ring naiisip ang naging usapan namin. Kinabukasan ay nagpunta ako sa palengke para mamili ng pagkain. Dahil malapit lang naman ito sa amin ay naglakad na ako pauwi. Pero napatigil ako nang makasalubong ko na naman si Mang Raul sakay ang kalawangin niyang bisikleta. Nakasabit sa gilid nito ang makulay na kariton ng sorbetes. Gaya ng inaasahan, mabilis ang pinalibutan ng mga bata. Nanood ako mula sa malayo habang gumagawa na naman siya ng magic trick sa harap ng mga ito. Dinukot ni Mang Raul ang isang barya. Naglaho ito at sa pagitan ng kanyang mga daliri at sa isang pitik ay naging makulay na panyo ito. Humalakhak ang mga bata at nagtalunan sa tuwa. Pero hindi nagtagal ang saya dahil mabilis na lumabas ang mga nanay. Nababalot ng takot ang kanilang mga mukha habang hinihila palayo ang mga anak nila mula sa matanda. Naiwang mag-isa si Mang Raul sa gitna ng kalsada. Dahan-dahan naman siyang lumingon sa direksyon ko at saktong nagsalubong ang mga mata namin. Lalagpasan ko na sana siya pero bigla siyang nagsalita. O ano? Masaya ka na? Ano? Kinakatakutan na nila ako. Hindi ba't ito naman ang gusto niyong mangyari? Ninyong magkakaibigan. Tama lang yan. Dapat lang nakatakutan ka ng mga tao. Ang mga halimaw na tulad mo, hindi dapat hinahayaang lumapit sa mga bata. Sumusobra na kayo. O ano, galit ka? Gusto mo kaming saktan? Papatayin mo rin kami kagaya ng ginawa mo sa kaibigan namin? Hindi ko nga siya pinatay. Wala akong pinatay na kahit sino. Bigla akong may narinig na mga kaluskos mula sa likod ni Mang Raul at sa isang iglap ay sumulpot na naman ang itim niyang aso. Inilabas nito ang matatalas na ngipin at tinahulan ako ng sobrang lakas na parabang nararamdaman nito ang galit ng amo nito sa akin. Napaatras ako sa gulat pero bago pa ako tuluyang mabuwal, isang kamay ang humawak sa braso ko. Ferdy? Mia, tara na. Pero, Hindi ka dapat nakikipag-usap sa kanya na mag-isa. Pakinig ka sa kaibigan mo. Mabuti akong tao. Pero malapit na rin maubos ang pasensya ko sa inyo. Baka kung ano pang magawa ko sa inyo. pinagbabantaan mo ba ako? Mia, ano ba? Halika na. Hinila niya ako palayo bago pa makakilos ang aso o ang matanda. Naglakad kami ng mabilis palayo sa kanila. Hindi naman binitawan ni Ferdy ang braso ko habang nakakunot ang kanyang noo. Ferdy, okay na. Bitiwan mo na ako.
Malayo na tayo sa kanila. Huwag kang lalapit sa kanya na mag-isa, Mia. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang taong yun, di ba? Narinig mo bang sinabi niya? Pinagbantaan niya ako. Oo, narinig ko. Ang lakas pa ng loob niya magpaka-inosente nung nakaraang gabi. Muntikan niya na ako mapaniwala nung wala siyang kasalanan. Pareho tayo. Pero dahil sa mga sinabi niya kanina, mas lalo lang tumindi ang paghihinala ko sa kanya. Mukhang kailangan na nga talaga nating kumilos. Pagplanuhan natin to ng mabuti. Pero sa ngayon, mangako ka sa akin na hindi ka lalapit sa kanya na mag-isa. Maliwanag ba? Okay. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay namin. Kami lang ni Nanay Ising ang naiwan dahil nasa kabilang bayan ang mga kapatid ko para sa kaarawan raw ng kaibigan nila. Doon silang lahat matutulog at bukas na uuwi. Nagpaiwan naman si Nanay para may kasama raw ako sa bahay. Sobrang awkward ng pakiramdam ko noon habang naghahapunan kami. Hindi pa kasi kami nag-uusap mula kahapon at alam kong nasa isip pa rin niya ang huli naming pag-uusap. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit umaakto siya na parang walang nangyari. Inaasikaso niya akong mabuti na parabang hindi ko siya napagsalitaan ng masasakit na bagay. Kain na anak. Paborito mo to, hindi ba? Nay, O ito kanin. Kumain ka ng marami. May sabaw din dito, mainit pa ito. Nay, sorry po. Kalimutan na lang natin yon. Hindi po. Hindi po pwedeng hindi natin yung pag-usapan. Alam ko pong nasaktan kayo sa sinabi ko. Sorry kung nasaktan kita kahapon. Pero Nay, hindi ko po babawiin ang mga sinabi ko. Mia, anak. Pasensya ka na kung ganito ang nararamdaman mo. Maniwala ka, hindi ko intensyong... Totoo naman po, di ba? Pakiramdam ko simula noon, hindi ako mahalaga sa inyo. Na ginagamit niyo lang ako para tulungan ng mga kapatid ko. Mula nung namatay si tatay, naging sobrang hirap na ng buhay natin. At alam kong hindi naging madali para sa inyo na palakihin kami. Kaya nung napansin niyo ako na ang mas nakakaangat sa buhay, pakiramdam ko'y gusto niyo ako naman ang sumalo sa kanila. Hindi ganun yun, anak. Pero hindi to tama, Nay. Mas lalo lang silang hindi magsusumikap sa buhay dahil alam nilang may sasalo sa kanila sa tuwing natutumba sila. Mga kapatid ko sila kaya mahal ko sila. Pero kailangan rin nilang matuto ng leksyon. Gusto kong malaman mo na sobrang laki ng pasasalamat ko sa lahat ng ginawa at ginagawa mo para sa pamilya natin. Naiintindihan ko naman ang punto mo. Pero bilang isang ina, masisisi mo ba ako kung hindi ko kayang makitang nahihirapan ang mga kapatid mo? Nahirapan din naman po ako bago ko narating ang posisyon ko ngayon. Hindi niyo alam kung anong hirap ang mga dinanas ko sa Maynila bago ako naging doktor. Minsan, isang beses lang ako kumakain sa isang araw. Naglalakad ako para makatipid sa pamasahe. Lahat tiniis ko para lang makamit ko ang mga pangarap ko at para makatulong sa inyo. Pero ayokong ganito na lang palagi ang buhay ko. Ang buhay ng pamilya natin. Mia, anak, patawarin mo ko. Hindi totoong hindi ka mahalaga sa akin. Hindi kita ginagamit. Mahal na mahal kita, anak. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Natigilan kami ni Nanay at nagkatitigan. Pinahiran namin ang mga luha namin dahil sa puntong yun, pansamantalang nawala ang sakit na nararamdaman namin at napalitan ng takot. Ano yun? Hindi ko alam. Isarado natin ang mga pinto at bintana. Oo, sige. Ako na magsasara doon sa likod bahay. Ikaw na dito sa sala. Sige po. Mabilis kaming kumilos at kagad na isinara ang mga bintana. Ibinaba ang mga trangka at siniguradong nakalak ang bawat pinto. Pumunta rin ako sa mga kwarto namin at dinouble check ang mga bintana roon. Pero laking gulat ko nang marinig ang malakas na sigaw ni Nanay. Kaagad akong tumakbo at pinuntahan siya sa may kusina. Nay! Anong nangyayari sa inyo?
May nakita ako malaking itim na anino sa labas. Ano? Nakatayo siya sa gitna ng mga mayayabong na puno at nakatitig sa akin. Nasaan na? Bigla na lang siyang naglaho eh. Pero narinig ko siyang umungol na parang isang mabangis na hayop. Hindi kaya. Oo anak, pareho tayo ng iniisip. Malakas ang kutob ko na aswang ang nakita ko. Binundol ako ng kaba ng dahil dito. Bigla kong naisip si Mang Raul. Galit na galit siya sa akin kanina dahil sa mga sinabi ko. Hindi kaya siya ang nakita ni nanay? Gusto ba niyang gumanti sa akin? Mas lalo akong natakot sa pagkakataong yun dahil mukhang idadamay niya si nanay sa galit niya. Pumasok ako sa kwarto at mabilis na denial ang number ni Jacob pero puro ring lang ang naririnig ko. Hindi siya sumasagot. Patuloy ko lang siyang tinawagan dahil kailangan ko ng tulong niya. Hawak ko pa rin ang cellphone ko nang lumabas ako ng kwarto. Naabutan ko si nanay sa sala, nakaluhod siya sa harap ng maliit naming altar. Mahigpit ang hawak niya sa rosaryo habang mabilis na nagdarasal. Panginoon, huwag niyo po kami pababayaan. Kailangan namin ang proteksyon niyo, Panginoon. Jacob, ano ba? Sumagot ka. Diyos naming mahabagin. Nakikiusap ako sa inyo. Ilayo niyo kami sa mga masasamang nilalang. Dumiretso ako sa kusina habang sinusubukan pa ring tawagan si Jacob. Kumuha ko ng matalim na kutsilyo at ng isang supot ng asin. Ibinuhos ko ang asin sa lahat ng pinto at bintana. Kung aswang man ito, hindi sa basta-basta makakalapit sa amin. Bilang isang doktor, hindi ako naniniwala sa mga ganon, pero sa puntong yon, desperada na ako at kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang buhay naming mag-ina. Eksakto namang sumagot na rin si Jacob sa tawag ko. Babe, sorry hindi ko nasagot agad ang tawag mo. May aswang sa labas ng bahay. Ano? May nakita si nanay na aswang sa labas ng bahay. May naririnig pa rin kami mga kaluskos hanggang ngayon. Babe, calm down. Huwag kayong lalabas ng bahay, okay? Pupunta ako dyan ngayon din. Huminga ako ng malalim at pinilit na pakalmahin ng sarili ko. Ilang minuto pagkatapos ng tawag namin ni Jacob, nakarinig kami ng malalakas na katok sa pinto. Napaiyak si nanay sa takot. Kumuha naman ako ng isa pang patalim at iniabot sa kanya. Nay, hawakan mo to. Huwag niyo po itong bibitawan, okay? Natatakot ako. Ako rin po. Pero hindi tayo pwede magpadala sa takot natin. Tama ka. Manalig lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Isinuot ni nanay ang suot niyang rosaryo sa leg ko at kumuha naman siya ng isang malaking krusipiho at mahigpit itong hinawakan. Nakarinig naman kami ng nakakapangilabot na ungol sa labas ng bahay. Para itong gutom na hayop na tumatakbo sa paligid ng bahay. Kinakalo sa mga dingding at naghahanap ng butas. Biglang may kumalabog sa bubong dahilan para mapasigaw na naman si nanay. Muntik niya nang mabitawan ang hawak ng krusipiho kung hindi ko lang siya naalalayan. Napatingala naman ako, parang guguho ang kisame sa bigat ng anuman ang nasa itaas. Sino yan? Mia, nanaising. Si Ferdy ito. Ferdy? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong bubuksan ang pinto, anak. Baka dinidindang lang tayo ng aswang. Pero po, Maaaring ginagamit lang ng aswang ang boses ni Ferdy para buksan natin ang pinto. May iba't ibang kakayahan ng mga aswang, kaya dapat maging maingat tayo. Mia, pinapunta ako dito ni Jacob. Tumawag siya sa akin. At pinapunta niya ako dito dahil mas malapit naman dito ang bahay namin. Papunta na siya rito ngayon. Pero gusto niya makasigurong may makakasama kayo dito. Kung ano man ang mangyari. Kahit paano ay kumalma ako at nakumbinsin niya ako sa sinabi niya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ramdam ko ang tibok ng puso ko habang dahan-dahan ko siyang pinagbubuksan ng pinto. Inangat ko ang dala kong kutsilyo handang sumaksak kung sakaling aswang ang nasa labas. Sumilip muna ako sa maliit na awang ng pinto. Nanliit ang mga mata ko hanggang sa makita ko ang pamilyar na mukha ni Ferdy na tila habol ang hininga. Mia, ayos lang kayo. pasok! Bilis! Ay, salamat sa Diyos at si Ferdy nga ang kumakatok. Opo, ako po ito. Nandito ako para tulungan kayo. Hindi mo ba nakita ang aswang sa labas? Hindi. Sigurado po ba kayo sa nakita nyo?
May narinig kaming malakas sa kalabog sa may bubong kanina. Hindi kaya... Pareho tayo nang naiisip. Posibleng si Mang Raul yun. Galit siya sa akin at pinagbantay niya ako kanina. Kaya malakas ang kutob ko na siya nga yung aswang na nasa labas. At kung ginagawa niya ito sa inyo ngayon, gagawin rin niya ito sa amin. At sa mga pamilya namin. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ako natatakot sa binabalak niyong gawin. Kailangan na natin siyang pigilan. May naiisip na akong plano. Ano yun? Bibihagin natin siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin si Jacob sa bahay namin. Mabilis ko siyang pinagbuksan ng pinto at sinalubong ng mahigpit na yakap. Parang gumuhuri ng depensa ko noon. Kanina pa kasi ako umaaktong matapang pero tuluyang pumatak ang luha ko nang mayakap ko siya. Salamat, pre. Salamat sa pagbabantay. Wala ko naman, pre. Nakita mo ba ang aswang sa labas? Hindi po. Wala akong nakita sa labas. Mas mabuti siguro kung makakasiguro tayo. Halika, pre. I-check natin. Mas mabuti pa nga. Agad silang lumabas para ikutin ang bahay. Kitang-kita ko ang bigat ng baril na nakasukbit sa bewang ni Jacob. Si Ferdy naman ay may dinukot na maliit na patalim mula sa likurang bulsa ng pantalon niya na hindi ko man lang napansing dala niya pala kanina pa. Habang nasa labas silang dalawa ay sinamahan ko si nanay sa kusina. Nanginginig ang kamay niya habang naglalagay ng asukal sa 4 na tasa. Kinuha ko ang kutsara mula sa kanya at ako na ang naghalo. Mia, itigil niyo na ito. Nay, Hindi taho ang kalaban niyo. Aswang si Mang Raul. Nay, kailangang matapos ang kasamaan niya. Pangako, mapupuksa namin siya. Mukhang nakaalis na nga ang aswang. Eto, magkape muna kayo. Salamat po, Aling Ising. Babe, pwede na tayong huminahon. Dinouble check na namin ang paligid ng bahay at wala na ang aswang. Sa ngayon. Pero hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod na pwedeng mangyari. Mag-ingat kayo at huwag makakalimot magdasal. Salamat po. Kung hindi ko na talaga kayo mapipigilan sa plano nyo, puntahan nyo na lang si Kapitan Tonyo. Iilan lang ang nakakaalam. Pero matagal na siyang palihim na nag-iimbestiga sa mga aswang dito. Marami siyang alam na hindi nyo alam. Ano pong alam ni Kapitan? Walang masyadong nakakaalam. Pero matagal na siya nag-iimbestiga sa aswang dito sa baryo natin. Marami na rin siyang kaalaman kung paano labanan ang isang aswang. Napatigil kaming 4 sa pag-uusap nang marinig ang tunog ng kalembang ng sorbitero. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Sino ang maglalako ng sorbete sa ganitong oras? Isa lang ang unang pumasok sa isip ko. Mabilis na sumugod sa labas sina Jacob at Ferdy habang nakasunod ako sa likuran nila. Lumingon kami sa kaliwat kanan pero tanging ang madilim na kalsada at ang huni ng mga kuliglig ang sumalubong sa amin. Walang tao, walang kariton. Hindi kaya isa itong babala? Anong ibig mong sabihin? Babala ito. Mula kay Mang Raul. Tama ka. Si Mang Raul lang naman ang alam nating naglalako ng sorbetes dito sa baryo. Napakahayop talaga ng matandang yun. Baka akala niya pwede niya tayong takutin. Pagkalipas ng 1 oras ay nagpaalam na si Ferdy. Hindi naman kami gaanong nag-alala sa kanya dahil malapit lang ang bahay nila at alam rin namin kaya niyang ipaglaban ng sarili niya. Nagdesisyon naman si Jacob na sa bahay namin matulog para may kasama kami ni nanay. Salamat sa pagsama sa amin, Jacob. Okay lang po. Gusto ko lang pong makasiguro na magiging ligtas kayo. Minsan namamangha pa rin ako. Akalain mo ngang 2 batang laging nag-aasaran noon magkasintahan na ngayon. Oo nga po eh. Ako man ay hindi ko rin po in-expect na magkakagustuhan kami nitong anak ninyo. Basta na lang nangyari to nung nagtagpo ang mga landas namin sa Maynila. Ito siguro talaga ang plano ng Diyos para sa inyo. Nang makapasok na si nanay sa kwarto niya ay naupo kami ni Jacob sa sala. Pareho pa rin naming iniisip ang mga nangyari kanina. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya. May plano si Ferdy. Ano raw? Gusto niyang bihagin natin si Mang Raul. Babe, hindi ko alam kung paano natin gagawin yon.
Natatakot ako. Tama si Ferdy, babe. Yun lang ang tanging paraan. Gagawin natin to. Ang gusto ko lang naman ay paaminin siya at pagbayarin sa mga kasalanan niya. At magagawa lang natin to kung bibihagi natin siya. Kinabukasan, nagbunta kami sa dati naming school para umattend ng reunion namin. Kumukutita pang mga makukulay na ilaw sa loob ng dati naming school gymnasium. Amoy mamahaling pabango at hinalong alak ang paligid. Nakakalula ang dami ng tao doon. Mga dating classmates at schoolmates namin na ngayon ay mga seaman na, mga professionals at mga balikbayan na todo forma. Bongga ang reunion, pero parang sumisikip ang dibdib ko sa ingay. Kaya naman lumabas ako at naglakad patungo sa madilim na bahagi ng open space, malayo sa maraming tao. Huminga ako ng malalim bago kumuha ng isang stick ng sigarilyo. Sisindihan ko palang sana ito nang marinig ko ang mga yabag ni Lynette. Aba, doktora! Naninigarilyo ka pala. Minsan lang, pag sobrang stressed. Akala ko ba cigarette smoking is dangerous for your health, doktora? Alam na alam mo yan. Hindi naman ako naka-duty ngayon. Hala, may pagka-bad girl si doktora. Pero, alam mo, hindi kita masisisi. Stressful naman talaga sa loob. Akala ko ba reunion to. Pero lahat ng makausap ko, si Cathy ang tinatanong. Para namang sumikat lang talagang barkada natin dahil namatay siya. Pati pala ikaw ay tinatad rin nila ng mga tanong tungkol kay Cathy. Bukang bibig rin nila yan. Yung batang namatay lang kamakailan. Ako yung tinatanong nila kasi kapitbahay namin yun. Hindi ko naman yung kamag-anak. Hindi ko nga kilala yung bata eh. Ngayon lang naman ako nakauwi ulit dito sa Pilipinas. Alam mo na ba ang plano ni Ferdy? Oo. Pati yung nangyari sa bahay niyo kagabi. Binalita na niya sa akin. Mia, sa tingin ko kailangan gawin na natin yung plano niya. Bihagin natin si Mang Raul. Bago pa pamilya ko naman ang isunod niya. Saktong lumitaw sina Ferdy at Jacob mula sa silid ng gym. Seryoso ang mga mukha nila. Malayo sa vibe ng party na iniwan namin. Anong ginagawa niyo dito? Namiss niyo agad kami? Asa ka pa? Ang sama talaga ng ugali mo. Kasing sama ng hitsura mo. Tara na. Hindi na natin tatapusin tong reunion. Pupuntahan na natin si Kapitan. Talaga? Oo. Susundin natin ang sinabi ng nanay mo. Sabi rin kasi ng nanay ko, may kaalaman daw talaga si Kapitan sa mga aswang. Mukhang malaki nga ang maitutulong niya sa atin eh. And we need all the help that we can get. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tara na! Mabilis kaming naglakad patungo sa parking lot. Sumakay ako sa front seat sa tabi ni Jacob habang mabilis namang pumasok sina Ferdy at Lynette sa likod. Humigit ng malalim na hininga si Jacob bago pinaharurot ang kotse palayo sa ingay ng reunion. Tahimik lang kaming lahat habang bumibiyahe. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa bato at nara. Kumpara sa ibang bahay sa baryo, tanging ang bumbilya sa tapat ng pinto ni Kapitan Tonyo ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Nandito na tayo. Gising pa kaya siya? Oo nga no. Di ko rin na-realize yan kanina. Mag-aalas Diyos na. Baka makaistorbo tayo sa pahinga niya. Bakit kaya hindi na lang muna natin ito ipagpabukas? Ang sabi ng nanay ko, gising pa raw si Kapitan ng ganitong oras. Subukan lang natin. Nandito na tayo eh. Bumaba kami ng kotse at kumatok ng 3 beses sa bahay niya. Matagal bago bumukas ang pinto at akala namin ay tulog na talaga siya. Aalis na sana kami dahil ayaw naming mambulabog ng bahay sa gitna ng gabi. Pero biglang bumukas ang pinto at bumungad sa amin si Kapitan Tonyo na nakasando at may hawak na baso ng kape. Hindi siya nagulat. Sa halip malalim ang naging tingin niya sa amin, lalo na sa akin. Tuloy kayo. Matagal ko nang hinihintay na puntahan niyo ako. Po? Alam ko ang tungkol sa plano niyo. At alam kong darating ang araw na kakailanganin niyong tulong ko. Alam niyong pinagdududahan namin si
Si Mang Raul. Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Pareho tayo ng hinala. Kaya halina kayo. May pag-uusapan tayo. Pumasok kami sa loob. Puno ang sala niya ng mga lumang folder, dyaryo at mga kakaibang gamit. Mga tuyong ugat, bote ng langis at mga uling na may nakasulat na mga kakaibang simbolo. Pinaupo niya kami sa sofa at tiningnan ng taimtim. Kap, kailangan po namin ng tulong ninyo. Kayo ang matagal nang may alam kung paano labanan ang isang aswang. Bago ang lahat, kailangan niyong maintindihan na hindi biro itong bagay na gagawin niyo. Delikado ito. Alam po namin yon. Pero handa na po kami. Bukod sa gusto namin masigurong hindi na makakapaminsala ang aswang na yon, gagawin rin po namin to para sa kaibigan namin. Para kay Cathy, mabubuting kaibigan nga kayo. Hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin siya nakakalimutan. Kahit kailan, ay hindi namin siya kakalimutan. Kaya hindi kami papayag na mapunta lang sa wala ang pagkamatay niya. At malakas pong hinala namin na si Mang Raul ngang nasa likod ng lahat ng to. Matagal ko nang binabantayan ang matandang yan. Pero hindi niyo siya basta-bastang mapapaamin. Kaya nga kami narito, Kap. May plano kami. Bibihagi namin siya. Pero kailangan namin ng tulong niyo para malaman kung kailan siya pinakamahina. Sa kabilugan ng buwan sa makalawa, doon siya lumalabas para maghanap ng bagong lakas. Teka, hindi ba gabi ng fiesta yun? Oo, magiging mahina siya sa araw na yon. Kapistahan kasi ito ng isang santo. At halos lahat ng tao sa baryo natin ay magdarasal. Kaya sigurado kung mahihirapan siyang lumaban sa gabing yon. Kung ganun ay sasamantalahin na namin ang pagkakataong to. Pero babalaan ko kayo. Kapag nabigo kayo sa pagbihag sa kanya, wala nang makakaligtas sa inyo. Handa na po kami. Kung ganun, tatagan niyo pa ang mga sarili niyo at magdasal kayo ng maraming beses. Sa loob ng 2 araw ay naging kuta namin ang garahe ni na Jacob. Hinanda namin ang mga tali, sako at mga boteng may kung ano-anong likido mula kay Kapitan Tonyo. Ito raw ang mga gagamitin para isagawa ang plano namin. Pre, mahalaga tong makapal na lubid na binabad sa tubig, alat at bawang. Siguraduhin mong mahigpit ang buhol nito, ha? Oo, pre. Ako nang bahala dito. Bukas ng gabi na natin isasagawa ang pagbihag kay Mang Raul. Bakit parang kinakabahan ako? Normal lang ang nararamdaman mo, Linet. Sigurado akong wala sa atin dito ang hindi kinakabahan. Natural. Hindi naman normal sa ating lahat itong gagawin natin. Tama. Hindi normal itong gagawin natin. Pero kailangan pa rin natin gawin. Mahalagang bagay ito. Sumapit ang gabi ng fiesta. Rinig na rinig ang ingay ng perya at tugtugin mula sa plaza. Pero kabaliktaran nito ang madilim na daan patungo sa kubo ni Mang Raul. Tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon lang ang naririnig namin. Pagkababa namin ng kotse, napatingin ako kay Jacob na hinihimas ang hawak niyang baril. Presence of mind at tatag ng loob ang kailangan natin ngayon. Okay? Ngayon siya pinakamahina. Kaya kailangan nating maisagawa ito ngayong gabi. Nasa plaza rin ngayon ang halos lahat ng tao. Walang ibang makakaalam ng gagawin natin. Tama. Kaya magdoble ingat tayo. Dahil ito lang ang pagkakataon nating mabihag siya. Hindi tayo pa rin magkamali ng kilos. Pinagplanuhan na natin ito ng maayos. Kaya tandaan lang natin kung anong mga kailangan natin gawin at magtatagumpay tayo. Just stick to the plan. Let's go! Dahan-dahan kaming lumapit sa kubo na nakatayo sa gitna ng masukal na taniman. Amoy lansa at nabubulok na karne ang sumalubong sa amin. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at mabilis na lumabas ang isang malaking itim na aso. Nanlisik ang mga mata nito sa amin bago mabilis na tumakbo palayo patungo sa kadiliman ng gubat. Yung aso? Pabayaan nyo na yung asong yun. Si Mang Raul ang unahin natin. Hindi kaya magiging problema ang asong yun maya-maya? Aso lang naman yun. Ano naman ang magagawa nito laban sa ating apat? Babe, tama si Ferdy.
gawin na lang natin ang ipinunta natin dito. Nagulat kami sa tumambad sa amin. Inasahan ko makakakita ako ng halimaw pero isang matandang lalaking nakalugmok lang sa sahig ang nakita namin. Normal ang anyo ni Mang Raul pero maputla siya at halos hindi na makahinga. Nanginginig ang mga kamay niyang nakakapit sa gilid ng katre. Anong ginagawa niyo dito? Nangihina siya. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Kapitan. Siya nga ang aswang. Aragawa niyo na. Tigilan niyo na ako. Bakit? Naawa ka ba sa mga naging biktima mo? Inosente ako. Wala akong kasalanan. Huwag tayong magpapadala sa arte niya. Mabilis na kumilos sina Jacob at Ferdy. Dinakma nilang magkabilang braso ni Mang Raul kahit mukhang mahina ay naramdaman ko ang tensyon sa mga kalamnan ng matanda habang pilit siyang pumipiglas. Kinuha ko ang lubid na may bawang at asin. Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong mga kamay habang itinatali namin ang mga binti at braso niya. Sa bawat dikit ng lubid sa balat niya ay namimilipit siya sa sakit na parang napapaso. Sa loob ng ilang minuto ay nakagapos na si Mang Raul sa gitna ng kubo. Pinagitnaan namin siyang apat at nagsimulang kumprontahin siya. Kahit paanong gawin niyo sa akin, wala akong aaminin. Dahil hindi talaga ako ang aswang. Nagkakamali kayo. Kahit nakagapos ka na ngayon, paninindigan mo pa rin talaga ang kasinungalingan mo? Mang Raul, umami na kayo para matapos na to. Mali kayo ng pinagbibintangan. Habang nakatuon ang atensyon niyo sa akin, malaya pa rin ngayon ang totoong aswang. Sana maintindihan nyo na hindi madali para sa amin to. Hindi namin gusto itong ginagawa namin. Mga professional kami. Pero ano tong ginagawa namin? Kailangan naming mandukot para paaminin ang isang halimaw sa kasalanan niya. Wala nga akong kasalanan. Aminin mo na, Mang Raul. Ilang buhay pa ba ang kukunin mo? Si Cathy, yung bata. Sino pang susunod? Hindi ako. Hindi ako pumatay sa kanila. Ang totoo niyan, pinatay ng aswang kaisa-isa kong anak. Ilang taon na ang nakalilipas. Kaya ako narito. Kaya ako lumapit sa mga bata dahil ayokong matulad sila sa anak ko. Gusto ko silang protektahan. Anong sinasabi mo? May mga nakakita siyong sinusundan sila. Binabantayan ko sila. Gabi-gabi akong nagmamasid. Dahil alam kong nandito lang siya sa paligid. Malapit ko na siyang makilala. Konti na lang. Kapitan, bakit kayo nandito? May kailangan kayong malaman. Ano po yun? Pakawalan niyo siya. Maling tao ang hawak niyo. Anong ibig mong sabihin, Kap? May nawawalang bata sa perya ngayon lang. Kinuha habang nanonood ng palabas. Kung hawak niyo si Mang Raul dito, ibig sabihin, malayang nakakagala ang tunay na halimaw. Ito na ang matagal ko nang sinasabi sa inyo. Hindi nga ako ang aswang. Kung ganun, kailangan nating mahanap kung sino ang totoong. Teka, bakit kayong tatlo lang ang nandito? Di ba apat kayo? Nasaan si... Si Ferdy, nasaan ang isang yun? Hindi ba? Magkatabi lang kayo kanina. Hindi ko napansin na umalis siya. Baka nasa panganib ang buhay niya. Bilisan nyo. Kailangan natin siyang hanapin. Hindi kami nagsayang ng oras at kaagad na kumilos. Pero bago kami lumabas ng kubo ay kinalagan ko muna si Mang Raul. Walang sali-salita. Tinanguan ko lang siya at tumango naman siya pabalik sa akin. Para bang pinarating niya na naintindihan niya ang ginawa namin pero alam kong hindi sapat yun. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na sa oras na matapos ang lahat ng ito hihingi kami ng tawad sa kanya sa tamang paraan sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming iligtas ang kaibigan namin at hanapin ang tunay na aswang. Tingnan nyo. May mga footprints. Mukhang kay Ferdy to. Sa tingin ko'y pumasok siya sa kagubatan. Ano naman ang gagawin niya doon? Di tayo sigurado kung ginusto niya kang pumasok sa kagubatan. O baka naman, may kumalagkad sa kanya papasok doon.
Tama siya. Malakas ang hinala ko na tinangay siya ng aswang. Kung ganun ay kumilos na tayo. Bago pa may mangyaring masama sa kaibigan namin. Huwag na huwag niyong bibitiwan ang inyong mga sandata. Pati na rin ang mga dala niyong pangontra. Nakahanda na po kami. Kung ganun ay tayo na. Nakatago kami sa likod ng malalaking puno ng akasya. Ramdam ko ang magaspang na balat ng puno sa pisngi ko habang dahan-dahang sumisilip. Pinipigilan ko ang paghinga ko dahil baka marinig ng kung anong nilalangang tibok ng puso ko na parang tambol sa sobrang bilis. Hanggang sa nakita naming nakatayo sa pusod ng kagubatan ang isang nakakapangilabot na nilalang. Mahaba ang buhok nito, nakakangilo ang mga kuko at nanlilisik ang mga mata. At ang mas ikinagulat namin ay nang makita naming nakaluhod si Ferdy sa harap nito pero imbis na sugurin ang kaibigan namin ay tinitigan lang ito ng aswang. Pakiusap! Huwag mong sasaktan ang mga kaibigan ko! Bakit niya kinakausap ang aswang na para bang magkakilala sila? Mukhang may nililihim sa inyong kaibigan niyo. Hindi. Imposible. Matagal na namin kilala si Ferdy. Imposibleng pagtaksila niya kami. Huwag muna natin siyang husgahan. Obserbahan muna natin ang mga susunod na mangyayari. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo silang sasaktan. Ginawa ko naman ang lahat para protektahan ka, hindi ba? Kaya pagbigyan mo na ako sa hiling ko ngayon. Ito lang pong hihilingin ko mula sa inyo. Ililihis ko sila. Lilinlangin ko sila kung kinakailangan. Basta wag mo lang silang sasaktan, Nay. Napaatras ako at halos mabitawan ko ang hawak kong itak. Hindi ako makapaniwala sa nadiskubre namin, ni sa hinaga pa hindi ko inakalang ang nanay pala niya na si Aling Trining, ang tunay na aswang. Nagkatinginan kaming lahat, parehong gulat na gulat sa narinig namin. Hinawakan ko naman ang mahigpit ang kamay ni Jacob dahil alam kong napakahirap para sa kanya ang nalaman namin. Sa aming apat, silang dalawa ni Ferdy ang pinaka-close dahil silang dalawa lang ang lalaki sa barkada namin. Bago pa man kami nakapag-isip kung ano ang gagawin, bigla nang sumulpot si Mang Raul mula sa kabilang dako ng mga puno. Diretso sang naglakad at hinarap ang mag-ina. Umungol ng malakas ang aswang at magsusugurin si Mang Raul nang biglang pinaputok ni Jacob ang hawak niyang baril dahilan para mapaatras ang aswang. Dito na kami lumabas lahat. Hinarap namin si Ferdy at ang halimaw na nanay niya. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ni Ferdy habang nakaharang sa harap ni Aling Trining. Bakas ang guilt sa mukha niya at halos hindi niya magawang salubungin ang tingin namin. Parang awa niyo na! Huwag niyong sasaktan ang nanay ko! Gago ka pala, pre! Pinagmukha mo kaming tanga! Niloko mo lang kami! Patawarin niyo ako! Alam kong mali ang ginawa ko pero wala akong choice! May choice ka! Mula sa umpisa ay may choice ka! At mas pinili mong gawin ang mali! Kung kayong nasa posisyon ko, maggagawa niyo rin bang talikuran ang sarili niyong ina? Biglang sinugod ni Jacob si Ferdy at itinutok dito ang baril. Sinubukan ko siyang pigilan pero huli na ang lahat. Nagpang-abot na silang dalawa. Nag-agawan sila sa baril hanggang sa tumilapon ito sa malayo, diretso sa madilim na bahagi ng gubat. Hinarap ko naman si Ferdy, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa niya kaming lokohin. Bakit, Ferdy? Bakit mo kami tinraidor? Bakit mo kami nilinlang? Iya, patawarin mo ako. Alam kong mahalaga sa'yo ang nanay mo. Isa ka lang anak na gustong protektahan ng kanyang ina. Pero, alam mo kung ano ang tama at mali. Kailan mo pa ito tinatago sa amin? Gaano katagal mo na kaming niloloko? Bata pa ako nung naalaman kong totoo. Ilang linggo matapos mawala si Cathy. Nakita ko sa bayo mga damit ng mga batang nawawala. Kasama doon yung paboritong damit ni Cathy. Kung ganun, mula pagkabata ay niloloko mo na kami? Hayop ka! Minsan lang siya kumain ng tao noon. Isang beses lang sa isang taon. Buhay na hayop lang ang madalas na kinakain niya. Pero habang tumatanda siya, hindi niya na makontrol ang gutom niya. Mas marami na siyang pinapatay. Diyos ko! Alam kong mali. Isang malaking kasalanan tong ginagawa namin. Maniwala kayo. Ilang beses ko lang sinubukang itama ang lahat pero hindi ko kaya. Nanay ko siya.
At hindi ko kayang isuplong ang sarili kong ina. Patawarin niyo ako. Hindi pinansin ni Jacob ang paghingi ng tawad ni Ferdy. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya na nagpabagsak kay Ferdy sa lupa. Hindi naman nagustuhan ng aswang ang nangyari at sa galit ni Aling Trining naglabas siya ng matutulis na kuko at mabilis na sumukod kay Jacob. Pero bago pa man maabot ng aswang ang leg ni Jacob ay humarang si Kapitan Tonyo. Gamit ang kanyang hawak na sandata, buong tapang niyang sinalubong ang pagsugod ng aswang. Naririnig ko ang lagutok ng kamao ni Jacob na tumatama sa panga ni Ferdy. Ayaw paawat ni Jacob. Bawat suntok niya ay may kasamang mura at galit. Nagpagulong-gulong sila sa tuyong dahon. Nagpapalitan ng mga dagok habang si Ferdy naman ay sumusubok lang na sumangga. Hindi nagagawang lumaban ng pabalik. Sa kabilang banda parabang isang anino ng kamatayan ang gumagalaw. Mabilis na iwinasiwas ni Kapitan Tonyo ang kanyang hawak na itak para harangin ang matutulis na kuko ni Aling Trining. Kumikislap ang talim sa ilalim ng buwan sa tuwing tumatama ito sa kuko ng aswang. Namayani ang tunog ng bakal laban sa tila bakal na kuko ng aswang. Maliksi si Kapitan. Umiiwas siya sa bawat kagat at kalmot pero hindi rin nagpapahuli ang aswang dahil mabilis itong lumulukso sa mga puno at sumusunggab pabalik na parang gutom na hayop. Lynette, kailangan nating tumulong. Lynette? Nasaan si Lynette? Nandito lang siya kanina. Saan nagpunta ang kaibigan niyo? Hindi ko alam. Diyos ko, Lynette! Namilog ang mga mata ko nang mahagip ko siya sa may damuhan. Nakatayo doon si Lynette. Matigas ang pagkakahawak sa baril ni Jacob na tubilapon kanina. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero matalim ang tingin niya sa aswang. Para kay Cathy! Para sa lahat ng mga inosenteng buhay na kinitil niyo! Nay! Masunog na sana ang kaluluwa mo sa impyerno! Lynette! Tama na! Lynette! Napaungol ang aswang sa sakit at napaluhod sa lupa. Hindi naman sinayang ni Kapitan Tonyo ang pagkakataon. Mabilis ang sumugod at itinarak ang isang benditadong patalim direkta sa dibdib ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Aling Trining. Nawala ang panlilisik ng kanyang mga mata at unti-unting bumalik ang anyong tao. Isang nakabibiging sigaw ang pinakawalan ni Ferdy. Bigla siyang kumawala sa pagkakasakal ni Jacob at mabilis na gumapang palapit sa kanyang ina. Nakahandusay si Aling Trining sa lupa. Habol ang bawat hininga habang mabilis na kumakalat ang dugo sa kanyang damit. Nanginginig na hinawakan ni Ferdy ang malamig na bangkay ng kanyang ina habang patuloy na bumubuhos ang kanyang luha. Nay! Nay, wag niyo po akong iwan! Lumaban po kayo, please! Itong tama, anak. Tama lang na lisanin ko na ang mundong ito. Hindi, Nay. Hindi pwede. Alam nating pareho na hanggat nabubuhay ako, hindi ko magagawang kontrolin ang gutom ko. Papatay at papatay ako ng mga inosenteng tao. Nay! Bertie, patawad, anak. Patawarin mo ko. Dahil sa akin, nadamay ka sa lahat ng dumi at kasamaang ginawa ko. Nay! Nay! Mahal na mahal. Napahagulgol lang si Ferdy habang pinapanood naming unti-unting nawawalan ng buhay ang kanyang ina. Di ko napansin na pumapatak na rin pala ang luha ko. Opo, namatay na nga ang aswang pero masakit rin para sa akin na makita ang kaibigan naming nahihirapan. Tumayo kaming lahat ng nakatitig sa bangkay ni Aling Trining. Nabalot ng nakabinbing katahimikan ng gubat, liban na lang sa humahagulgol na si Ferdy. Yakap-yakap pa rin niya ang kanyang ina na parabang hindi alintana ang lansa ng dugo
na humahalo sa lupa. Tapos na. Wala nang aswang. Sa wakas ay matatahimik na ang baryong ito. Tumayo ka na dyan, Ferdy. Tutulungan ka naming ilibing siya. Iwanan na natin siya. Pinagtakpan niyang pumatay kay Kathy. Traitor siya. Hindi. Ano? Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Oo, malaki ang kasalanan niya sa atin. Nasaktan niya tayo nang dahil sa ginawa niya. Pero isipin din natin na hindi mahalaga sa kanya ang lahat ng ito. Nawalan siya ng ina. Ang ina niya na isang aswang na siya rin pumatay sa kaibigan natin at iba pang mga inosenteng bata dito sa baryo natin. Pero tingnan niyo siya. Wala na siyang ibang maaasahan kundi tayo lang. Mia, muntik na tayong mamatay. Alam ko. Pero kung iiwan natin siya dito sa gitna ng dilim, anong pinagkaiba natin sa halimaw na yan? Nagkatinginan si Jacob at Lynette para bang pinag-iisipan ang sinabi ko. Matagal bago nakasagot si Jacob. Huminga muna siya ng malalim at inagaw ang baril mula kay Lynette. Tama si Mia. Hindi natin siya iiwan dito. Pero, Dadalhin natin siya sa bayan. Ang mga pulis na ang humusga sa kanya. Kakausapin ko ang pulisya. Ako na magpapaliwanag sa kanila. Pagbabayaran ko mga kasalanan ng nanay ko. Ano? Hindi kayo basta-bastang paniniwalaan ng pulisya pag sinabi niyong katotohanan tungkol sa aswang. Kaya ako nga ako sa kasalanan ni nanay. Sasabihin ko na akong dumukot at pumatay sa mga inosenteng bata dito sa baryo natin. nahihibang ka na ba? Kailangan makamit nilang hustisya. Lalong-lalo na si Cathy. Ang laki ng atraso ko sa kaibigan natin. Maraming taon ko itong binitbit sa konsensya ko. At kung tutuusin, dahil sa pagtatago ko sa lihim ni nanay, para na rin akong pumatay sa kanila. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Pinag-isipan ko na itong mabuti. At wala na kayong magagawa para baguhin pang pasya ko. Kagaya nga ng sinabi niya, hinarap ni Ferdy ang pulisya at inangkin ang mga krimeng hindi niya naman ginawa. At aaminin naming hindi ito naging madali para sa amin. Nasaktan at nagalit man kami sa ginawang panluloko ni Ferdy sa amin, kaibigan pa rin namin siya. At may isang bahagi pa rin ng puso namin na naiintindihan ang ginawa niya. Gaano man ito kamali. Dahil sa ginawa niyang pag-amin, nakulong si Ferdy at halos isumpa siya ng buong baryo namin. Gusto sana namin siyang makita at makausap man lang, pero tumanggi siyang harapin kami. Hindi namin alam kung dahil ba ito sa hiya niya o may iba pa siyang dahilan. Pero nirespeto na lang namin ang kanyang desisyon. Tuloy na talagang biyahe mo pabalik ng Japan bukas? Oo. Kailangan ko na ulit kumayod. At saka, to be honest, ayoko na rin magtagal dito sa baryo natin. Pansin niyo naman, pinagpipiestahan tayo ng mga chismosa. Sinabi mo pa, kung makapag-usisa, daig pa ang mga reporters eh. Ano daw masasabi ko na mismong kaibigan pala natin ang pumatay kay Kathy? Kung alam lang sana nila ang totoo. Isa na naman tong kabanata ng buhay natin na mas gusto kong ibaon na lang sa limot. Masyadong masakit eh. Tama ka. Ang sakit niya. Hindi ko pa rin matanggap ang kinahinatnan ni Ferdy. Uy, pag nakauwi ako galing Japan, mag-reunion pa rin tayo ha. Kahit 3 na lang tayo sa barkada. Siyempre naman. Uuwi ka pa sa kasal namin ni Mia, di ba? Bakit? Nag-propose ka na ba? At sigurado ka bang yes ang sagot ko? Ouch! Kabahan ka na, dude. Mukhang kailangan mo pang doblehin ang effort mo para ma-inlove na talaga ng todo itong si Mia sa'yo. Nagpapakipot lang yan. Ang kapal mo. Pasensya na kung nakaistorbo ako sa pag-uusap ninyo. Mang Raul, kayo pala yan. Hindi po. Hindi kayo nakakaistorbo. Ang totoo niyan ay gusto talaga namin kayong makausap. Opo. Bago ako lumipad pabalik ng Japan, gusto ko pong mag-sorry sa inyo. Napakalaki po ng kasalanan naming magkakaibigan sa inyo. Hinusgahan namin kayo at hindi man lang namin kayo pinakinggan. At ang mas masaklap, binihag pa namin kayo.
Hindi ako magsisinungaling. Dahil ang totoo, nasaktan talaga ako sa ginawa niyo sa akin. Pero sa dami ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay, ayoko nang magkimkim pa ng galit. Mas pipiliin kong intindihin ang pinanggalingan niyo. Matayan kayo ng kaibigan. At alam ko kung gaano ito kahirap para sa inyo. Salamat po sa pag-unawa ninyo. Napakabuti niyo pong tao. Bantay, tahimik ka. Hindi natin sila kaaway. Nakabalik na pala siya. Oo, ilang araw ko rin siyang hinanap. Alalang-alala ko na baka pinatay siya ng aswag. Pero kahapon ay bigla na lang siyang sumulpot ulit sa kubo ko. Well, I guess, sa kabila ng mga masakit na pinagdaanan natin, kahit papano, may happy ending pa rin naman pala tayo. Happy ending in our own little ways. Correct! Nang bumalik si Lynette sa Japan ay nagdesisyon na rin kami ni Jacob na bumalik sa Maynila. Ayaw na rin talaga naming i-deal ang mga kapitbahay naming pinagchichismisan kami. Pero kahit papaano, masaya ako dahil naging mas maayos na ang relasyon namin ni nanay. Naging klaro na sa akin ang lahat at naliwanagan na ang isip ko. Kaya naman bumalik kami ni Jacob sa Maynila at ipinagpatuloy ang buhay namin. Umuuwi rin naman kami sa baryo tuwing Pasko at Bagong Taon. At tuwing umuuwi kami ay sinusubukan naming dalawin sa kulungan si Ferdy. Pero ayaw pa rin niya kaming harapin. Kaya naman kami na ang sumuko at hinayaan na lang siyang sa gusto niyang mangyari. Pero araw-araw ko siyang sinasama sa mga dasal ko na sana magkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang puso niya. 3 years later, ikinasal na kami ni Jacob. Umuwi si Lynette ng Pilipinas dahil siya ang kinuha kong maid of honor. 1 taon after ng kasal namin, biniyayaan kaagad kami ng anak at nasundan ito ng 2 pa. Sa ngayon, masaya kaming naninirahan dito sa Maynila bilang isang buong pamilya. Nakauwi na rin dito sa bansa si Lynette, may asawa at mga anak na rin siya at kasalukuyang nakatira sa Laguna. Hindi naputol ang communication namin at paminsan-minsan, nagkikita pa rin kami. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po nagustuhan niyo ito at umaasa akong may natutunan kayong leksyon in life. Thank you po sa opportunity na to at magandang araw sa ating lahat.